Cayetano, surrender na kay Gatchalian. Bakit wala ng choice si Senator Cayetano kundi sumurrender na kay Gatchalian? Halika, atin ito pag-usapan mga kaibigan. Wala ng choice kundi sumuko. Cayetano mapipilitang mag-surrender dahil nasukol na sa ombudsman sa Malacanang at ngayon na isampa na sa Supreme Court ang isang Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Mga Kawikaan 16 verse 8, ang palalo ay madaling mabuwal at ang may mapagmataas na kaisipan ay madaling mabuwal sa kapahamakan. Akala ni dating Senate President Alan Peter Cayetano ay magagawa niyang panindigan ang kanyang pagmamatigas sa pamagitan ng pagpipilit at pagigiit na siya pa rin ang legitimate, legal at moral na pinuno ng Senado. Akala natin dahil matapang silang nagdaos ng kanilang hearing kasama ng kanyang kapatid at ni Rodante Marcoleta ay may kapangyarihan pa siyang humawak ng renda ng kapulungan. Pero sa pagpasok ng linggong ito, opisyal nang nasukol at nawalan na ng pagpipilian si Cayetano kundi ang itaas ang puting bandila at sumuko sa liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian matapos siyang salubungin ng sunod-sunod na panggigipit ng Office of the Ombudsman, ang Malacanang at mula sa Korte Suprema. Alam nyo, lahat na lang siguro ng kasalanan ipapahid lagi sa Malacanang at ang malinis ay si Senator Alan Cayetano. So kita naman natin, parang hindi naman ito yung unang pagkakataon na hindi siya bumitaw sa posisyon. Kahit meron ng dapat na nakaupo at nagsasagawa ng isang tungkulin. Pero hanggat kakayanin niya na huwag umalis sa isang posisyon, mukhang yun ang gagawin niya. So ngayon, nagbibigay na naman siya ng ibang naratibo at lahat ng kaguluhan sa Senado ay wala siyang kinalaman at palalabasin na Malacanang na naman ang gumagawa. Na ipapakita ng pamahalaan sa liderato po ni Pangulong Marcos Jr. na walang sinisino, kamag-anak, kaibigan, kaalyado. Kapag ka po talaga masasabing sangkot, ay dapat pong masampa ng kaso at dinggin ang kaso sa korte. Pero sabi nga ng Pangulo, kumbaga ang kanyang pinaka-mensahe ay malagot ang dapat na managot. So kahit ano pang position yan, na dapat madinig natin, dapat malaman natin ang katotohanan. Ang taong bayan po kasi ang nangangailangan din po madinig kung ano ba nangyari sa pondo ng bayan. At ano ma'am ang latest na mensahe ng Pangulo sa Senado? Siyempre ang huling-huli, get back to work. Umayos kayo. So, umayos kayo. Narinig niyo ba ang pinakabagong hakbang na formal na naglipat ng laban sa hudikatura? Isang pribadong guro na nagangalang Barry Tayam ang opisyal ng naghain ng kauna-unahang petisyon sa Supreme Court upang tuluyang linawin ang legalidad ng naganap na kudeta noong Hunyo 3. Pero habang umaasa si Cayetano nakakampi sa kanya ang batas, mabilis itong sinelyuhan ng kasaysayan sa pamamagitan ng President ng Avellino versus Cuenco kung saan pinatunayan na ang 12 mamabatas ay sapat na upang bumuo ng isang konstitusyonal na mayorya. Therefore, ang hakbang na ito ay nag-aalis sa tanging sandata ni Cayetano dahil ang Korte Suprema na mismo ang magpapatibay sa pagkakaluklok kay Gatchalian at sa pag-upo ni Senator Erwin Tulfo bilang bagong pinuno ng Blue Ribbon Committee. Tito Winnie, magandang hapon, dumulog nga sa Korte Suprema High School teacher na si Barry Tayam para hilingin na linawin ng hukuman kung legal ba ang nagiging pagbabago sa liderato ng Senado kabilang ang usapin kung sapat ba ang bilang ng mga senador na dumalo para magkaroon ng quorum sa sesyon, magdeklara ng mga bakanteng posisyon at makapaghalal ng bagong liderato. Sa petition for certiorari na inihain ni Tayam, hiniling niya sa Korte Suprema na resolbahin kung valid ba ang naganap ng mga hakbang sa Senado at tukuyin kung sino ang lehitimong namumuno sa kapulungan, kung si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ba bilang acting Senate President o si Senator Alan Peter Cayetano na nananatiling kumikilala sa sarili bilang Senate President. Inaas ko lang po yung Supreme Court kung valid ba yung quorum or hindi. Kasi naghahagulo eh. Pati yung mga tao sa social media, pati iba't ibang mga legal expert naghahagulo sila. So at least nasa Supreme Court naman yung final say. So sana maayos na yung Senate kasi sila yung nakakapigil ng mga dapat umuso na batas. Matatandang kinwestiyon ni Cayetano ang legalidad ng pagluklok kay Gatchalian na wala mo ng bisa at labag sa saligang batas dahil sa kawalan ng quorum. Iginit ni Cayetano na 13 potong senador ang kinakailangan para may turing ng mayorya sa 24 buong miyembro ng Senado bago mapatansik ang opisyal na nasa pwesto bago makapaghalal. Ang layunin nila ng pagbabago ng liderato ay para harangin ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa kontrobersyal na flood control scam. Pero binigyang din ng petitioner na nakadepende sa Korte Suprema kung susundin ang naturang o yung nakarang desisyon sa kaso ng Avellino versus Cuenco o magkasagawa sila ng bagong desisyon. Akala ni Cayetano ay makakakuha
siya ng simpatya sa publiko sa pamagitan ng pagrereklamo sa Facebook at X. At ang diskarting ito ay tahasang nakatanggap na matinding sampal mula kay dating Senator Panfilo Lacson na bumanat kay Cayetano dahil sa kawalan ng delikadesa at respeto sa rule of law. Ayon kay Lacson, kumpara kay dating SP Jose Avellino noong 1949 na may lakas loob na harapin ang Supreme Court, si Cayetano ay maruming naglaro at ginagamit lamang ang social media para magtantrum. Therefore, matapos ding kutsain ni Lacson si Cayetano sa pagkakaladkad sa kanyang pangalan sa mga walang basehang akusasyon sa binuong bogus na hearing, tuluyan nang nawala ng moral na kredibilidad ang napatalsik na lider sa mata ng mga dati at kasalukuyang opisyal ng gobyerno. Senator Ping Lacson says Senator Alan Peter Cayetano does not have the same decency as the late former Senate President Jose Avellino to resolve the ongoing Senate leadership dispute. Cayetano continues to insist he is Senate President after the leadership shakeup in the Senate on Wednesday, June 3. With this, Lacson points out the difference between Avellino and Cayetano, whom he rants as the disgraced ex-Senate President. Sinasabi ni Cayetano na ipinaglalaban niya ang integridad ng Senado laban sa isang illegal na takeover. Pero maging ang Office of the Ombudsman sa pamagitan ni Ombudsman Crispin Remulla ay formal na ring nakialam at nakiusap sa kanya na maghunos dili, magpakalma at ayusin ang kanyang sarili dahil ang kanyang mga ikinikilos ay nagiging sagabal na sa pagpasa ng mga mahalagang batas para sa taong bayan. Therefore, habang nagbabala na rin ang Malacanang na hindi papayagan ni Pangulong Marcos Jr. na umabot ang gulo sa darating na SONA 2026, ang paksyon ni Cayetano ay tuluyan ng gumuho, kung saan pinayuhan na sila ni Kiko Pangilinan na sumunod na lamang sa naging hakbang ni Chis Escudero at sumama sa panig ng bagong mayorya. In a social media post, Lacson shares a news article outlining the similarities in the current Senate controversy versus that of Avellino's time. For Lacson, Cayetano does not have the respect for the same rule of law. On Wednesday, 12 senators composed of the former minority bloc and Senator Chis Escudero proceeded with a session despite a boycott by senators allied with Cayetano. The Supreme Court recognized a 12-member quorum after excluding a senator who was beyond the Senate's power to compel attendance. The High Court declared the quorum of 12 valid since one senator was hospitalized and another was abroad, so only 22 were within the Senate's ability to compel attendance. The senators who attended Wednesday's session also cited a 2015 Senate precedent in which a session proceeded with only 12 senators present. However, Cayetano and his allies maintained that the actions were invalid. They argued that the Constitution and Senate rules require a majority of all 24 Senate members or 13 senators to constitute a quorum. Habang naghahanda ang Senado para sa opisyal na sesyon sa ilalim ng bagong pamumuno, ang pader ng pagmamatigas ni Alan Peter ay tuluyan ng natibag. Akala mo ba ay kaya mong paralisahin ang buong institusyon sa pamagitan ng pagtatago sa likod ng mga peking pagdinig at emosyonal na drama sa internet? Pero habang ang buong bansa, ang Ombudsman at ang Korte Suprema ay nagkakaisa na upang tapusin ang sarsuela, ang nag-iisang landas na lang na naiiwan kay Cayetano ngayon ay ang sumuko. Ang malaking tanong na lang ngayon ay ito: tatanggapin ba niya ang kanyang pagkatalo nang may natitira pang dangal o hintay niyang tuluyan siyang kaladkarin palabas ng Senado ng batas na kanyang binabaliwala? Have mercy, O God. Santiago 4 verses 7 to 8. Kaya't magpasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at tatakas ito sa inyo. Lumapit kayo sa Diyos at siya ay lalapit sa inyo. Linisin niyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at patatagin ninyo ang inyong mga puso, kayong may dalawang pag-iisip. Kaibigan, ang nararanasang pagbagsak at kawalan ng pagpipilian ni Senator Cayetano sa mga sandaling ito, kung saan ang lahat ng kanyang pagmamatigas at paghawak sa posisyon ay unti-unti nang tinutultugan ng mas mataas na otoridad, ay isang napakalalim na paalala ng ating Panginoon Diyos sa ating lahat. Sa buhay, madalas nating ipaglaban ang ating sariling trono. Akala natin sa pamagitan ng ating ingay, ng ating mga palusot o ng pagtatago sa ating sariling bersyon ng katotohanan ay mapapanatili natin ang kontrol sa ating buhay. Darating ang araw na haharap tayo sa mataas na korte, ang hukuman ng ating Panginoon Diyos, kung saan ang lahat ng ating pride, ang ating drama at ang ating mga makalupang kapangyarihan ay mawawalan ng silbi. Kung ang isang makapangyarihang senador ay walang nagawa kundi sumuko kapag ang batas na ang kumilos, paano pa kaya ang ating mga sutil na puso sa harap ng may isang tunay na hari, kaibigan?
Di dapat mong paglingkuran ng may buong pagpapakumbaba. Walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus. Ang ating Panginoon Hesus ang nag-iisang otoridad na nagbibigay ng kapayapaan kapag isinuko mo ang iyong sariling kontrol. Huwag mo nang hintayin na tuluyan kang mabasag ng mga bagyo ng mundo. Isuko mo ang iyong puso, ang iyong pride at ang iyong buhay sa Kanya ngayon. Tanggapin mo siya bilang iyong personal na Savior at Panginoon upang makasumpong ka ng katatagan na hindi nakasalalay sa posisyon kundi sa Kanyang walang hanggang pag-ibig. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, lumalapit po kami sa iyo ngayon na may pusong handang sumuko. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagmamataas, sa mga panahong nagmamatigas kami at umaasa sa sarili naming lakas, at sa mga pagkakataong binabaliwala po namin ang iyong paalala. Nakikita po namin na walang kabuluhan ng anumang posisyon o kapangyarihan sa mundo kung wala ka sa aming buhay. Tinatanggap po namin kayo ngayon bilang aming personal na Savior at Panginoon ng aming buhay. Isinusuko po namin sa iyo ang aming buhay, ang aming mga plano at ang aming buong kinabukasan. Tulungan niyo po kami mahubog o aming Panginoon Diyos at bigyan ng pusong mapagkumbaba upang lumakad sa katotohanan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong dakilang pag-ibig sa amin, at patuloy niyo po kaming gabayan at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, at inyo pong patuloy na gabayan si Senator Cayetano, ang buong liderato ng Senado at ang aming bansa. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus, dinadalangin po namin ito. At salamat po sa pagtinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling, alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.